Hello guys, so sa previous na video is sinold natin yung problem na to in three methods, no? The first method is hydrostatic force pa rin tayo. The first method is we compute using yung formulas, no? Which is yung ito na formula, di ba? Then sa second method is gumamit tayo ng statics na principle. So I use this parang trapezoid na pressure diagram, yun yung kinonsider natin. So, bali yung sa pressure sa top tsaka sa bottom nung gate o anong plate. Okay? So, yan yung sa method 2. Dinakuha natin yung equivalent na hydrostatic force niya. And sa method 3 is kinuha natin yung average. Bali, from trapezoidal na pressure diagram. So, ginawa natin rectangular diagram. No? Bali, in-average natin. So, yung nakuha natin is 42.183 for the average sa lahat ng pressure niya, no, sa gate. So yan, no, so same lang yung factor. So bali yung magiging mo dito, yung issue is na paano pag yung same sa previous na problem nung kinumpute natin nung una, paano pag ganun yung problem, paano pag ganito yung problem, kaya ba din ba nung statics na approach. Okay. So, bali yung given is yung center of pressure. Then, hahanapin mo yung value ng Z tsaka F. Kaya ba yan ng static pressure since di natin makuha agad yung mga pressure dito sa top tsaka sa bottom. Actually, yung sagot is kaya. Kaya siya. Subukan natin i-solve. So, gamit yung static analysis. Okay? So, this is method 2. Method 1. So, using yung formula. Then, nakuha natin for the value of Z and F is yung mga values na to, no? Ngayon, isi-solve natin yan gamit yung static approach. Okay? So, bala yung mangyayari. So, method 2 is static approach. Okay? So, bali considering pa rin to. Kunin ko na lang to. Yung figure na to. Okay, yan. And then, paste natin dito. Ayan. Okay na. So, tanggalin ko na lang to. Ayan, tanggalin ko muna yan. Okay, so, kunin ko to. Okay ba? So, yan tanggalin ko din to. Hindi ko kailangan to . So, bali ganito, no? Bali yung tanong is, ano yung value ng Z, tsaka ano yung force na apply natin dito. Anong force or hydrostatic force. Actually, kaya siya ng static, no? So, yung gagawin natin is ganito. Project ko lang yan. Project ko lang to. Tsaka, project ko lang din yun dito. Since dito yung water level natin, so ibig sabihin, since that is exposed to the atmosphere, so yung gauge pressure is automatic 0, di ba? Pa-check ko din na. So, kung gagawa natin ng pressure diagram yan, so 0 siya dito. Okay? So, since yung bottom dito ng plate is andito, so, ibig sabihin, malaki yung pressure niyan, no? Kumpara nung ibang point dito, above sa bottom, no? So, I assume ito yung pinakamalaking pressure niya. So, connect ko lang to. Kunin ko yan, no? So, kukunin natin yung pressure dito. Ilang kaya ito? Yung pressure niya dito. That is just 9.81, no? So, kunin natin yung pressure niyan. Okay. Dito ko na lang isulat. Ayan. Then, kunin din natin yung pressure dito. Okay? So, ngayon, yung pressure niya, ito yan, no? Ilan kaya yung pressure niyan? So, this is just equal to 9.81 times yung height nito. Diba? Times yung height na to, which is yung Z. So, times Z, yung pressure dyan. Dito sa baba, yung pressure nito is ilan? Ilan to? So, yun pa rin, no? We have
9.81. So with respect dito sa zero pressure, so that is Z, which is ito, Z plus 3. Okay ba? Plus 3, no? So kung ihiwalay natin to, let's say separate ko siya para mas ma-simplify yung calculation, yeah? So bali meron tayong pressure diagram dito for this part. So yan yung sa circular na diagram. And then for the triangular part is ito yan. So ito yung sa triangular part to. Ito. I hope klaro yan. So ito naman yung sa triangular na part. Okay, so yan yung sa triangular na part. So yan. So meron tayong force na in-apply dito, which is yan yung tinatanong hydrostatic force. So this is the hydrostatic force. Yan yung gusto nating makuha. Okay? So kung titignan mo yung mga dimension yan, yung dito, di ba ito Z? Ito Z, ito is 3 meters. Okay? Then yung hydrostatic force that occurs at center of pressure. So ibig sabihin, sa center niya, andun yung center of gravity. And then andito yung E. No? Andyan yung E. So ito 3 meters na. So yung E na yan, that is equivalent to, ilan yan? 8 cm. So that is equivalent to 0.08. Di ba? 0.08 cm. 0.08 meters. Ayan, no? So yung center of gravity, so malamang kalahati ng 3. So this is 1.5 meters. Okay ba? I hope klaro yan, no? I hope klaro yan. So yung gagamitin natin is Barrignon's theorem. So using Barrignon's theorem, so yung mangyayari ngayon is ito na, no? So we are considering yung sa rectangular na part, yung ito, yung dito na part. Okay? So yung total hydrostatic force times yung location nung static force na to. Okay, assume ko na lang na let's say ano ba, y na lang, no? Yung y. So yan, y. And then equal nung, di ba? Summation ng individual hydrostatic force, individual value of y. So ito yung total hydrostatic force, yun yung F. And then unahin ko muna yung force na mag-act dito sa rectangular na part, no? So bali meron tayong F1. Okay, so meron tayo ditong force na mag-act dito. So let's say F1. So yung F1 na yan is just ilan yan? Yung volume nito, no? Volume. So we have 9.81 nung Z. Okay ba? Times yung height niya na 3 meters. And then times yung width niya na ito, 3 meters. Then yung dito naman sa rectangular na part, so I assume ito yan. So ito yung magiging F2 ko, no? So yung F2 is just ilan yan? Kung ito is 9.0, bali yung tira dito, yung distance na to. Yeah, that is 9.81 nung 3 meter. Di ata klaro. So yung part na yan is 9.81 ng 3 meters. Yung length na to. Okay ba? So I hope klaro yan. So meron na tayong 9.81 ng 3 meters. So yan yung base niya. That is 1/2 nung area volume niya. So 1/2 nung base, we have 9.81, di ba? Times 3.
So, yan yung base times height niya, which is 3 meters, di ba? Yung height nito. Then, times yung width niya na 3 meters. So, yan yung F2 natin. Okay ba? So, yung total force will be F1 plus F2. No? So, kung i-add natin yan, that would be equal to 1/2 nung base, we have 9.81 nung Z, plus 9.81 ng Z plus 3 times 3 by 3. Okay ba? Dito na lang, hindi na siya klaro. Or yung area lang nung trapezoid, bali yung volume total is area nung trapezoidal diagram. Okay ba? So, kunin ko muna to. Copy ko dun sa kabilang page. Okay, ito. Tanggalin ko muna to. Lipat ko siya. Dito na lang, So, bala yung mangyayari ngayon, ito yung, or pwede rin yung F1 plus F2. So, yung total hydrostatic force is just 1/2 nung base and base. So, 9.81 nung Z plus 9.81 nung Z plus 3. Diba? Times 3 by 3. Okay? So, yun, So, kung sasubstitute natin yan dito, so, ito yung magiging F1. Diba? So, ito ngayon is magiging F1 times yung height niya. So, gawin kong reference yung line na to. So, ito yung magiging reference ko. So, yung F1 is located at 1.5. Diba? That is located at 1.5. And then, yung F2 natin, so that is located at ilan to? Ito alam natin that is 1.5, pero yung ito, that is at distance 2/3 nung 3. Okay? So, 2/3 nung 3. Yan. So, substitute natin. So, we have 1/2 ng 9.81 nung Z plus 9.81 nung Z plus 3 times 3 by 3. Okay. Okay. So, yung F1 is substitute na lang din. 9.81 nung Z times 3 by 3 times yung 1.5. Okay. Plus, yung sa triangular na part, yung F2 natin is meron tayong 1/2. Diba ito? Yung F1 is ito. 1/2 ng 9.81 times 3 times 3 by 3. Diba? Times 2/3 nung 3. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng equation natin in terms of Z. So, masosolve natin yung value ng Z. Okay ba? So, compute natin yan. We have now the value of so clear ko lang. I have 1/2 ng base plus yung isang base okay times 3 by 3. Okay,
3 by 3, ano pa? Ay, nawala yung y Teka lang ha. Kulang. Dapat may y pa to. Kasi ito sa total force lang yan eh. Kulang no? So, yung value ng y, yung value ng y, nawala siya sa ano ka. So, yung y, makikita natin that is 1.5 plus yung e. Diba? So, therefore, this is 1.5 plus yung e na 0.08. Okay? So, therefore, this is equal to. So, ito na, no? Lagay na natin to. Ayun, hindi siya kasya. Dito na lang sa baba, ha? So, this is equal to. So, masolve natin yung value ng z. So, therefore, we have 1.5 plus 0.08. Okay? And then, we have alpha equal nung F1. Nung F1 natin is 9.81 times nung z. Okay? Times 3 by 3. Okay? Then, times yung location ng force 1, no? Which is 1.5. Plus 1 half. Yung base natin dun is diba sa triangle? Ito yan, no? 1 half ng 9.81 times 3. So, we have 9.81 times 3. And then, we have 3 by 3. And then, we have 2/3 of 3. Okay? Ayan, no? So, we have 7.875. So, 7.875 meter. Okay ba? So, yan na yung value nung z. Yan yung value na z. So, therefore, masolve na natin yung hydrostatic force. Which is, ito yan, no? Kopyahin ko na lang to. Diba? Kopyahin ko na lang yan. Yan kasi yung hydrostatic force. So, substitute na natin yung value ng z. So, mako-compute natin yung total hydrostatic force, which is yung F. So, we have F equals 1 half of 9.81 times yung z natin, that is 7.875, di ba? Plus, we have 9.81, yung z pa rin natin is 7.875 plus 3, and then we have 3 by 3. So, therefore, masolve na natin yung total force, that is just equal to, so, 1 half, yeah, nung base. So, we have 9, wait lang. Close ko lang. 9.81 times yung z, which is 7.875. Plus yung 9.81 times yung z, which is 7.875 plus 3. Okay. Then times natin ng 3 by 3. Yeah. Pareha tayo yan. So, therefore, this is equal to 827.72. Okay ba? So, 827.72 kilonewton. 827.72. So, yun. Yan na, no? So, ito na yung sagot. So, makikita mo na pwede pala, no? Pwede pala talagang magamit yung static approach even sa mga ganitong problem. Okay, ha? So, makikita mo na yung z dito is 7.875, which is ito yan. And then yung hydrostatic force dito is 827.72, which is ito yan. Diba? So, mas maganda talaga na makikita mo kasi na may kagandahan talaga pag ginamitan mo ng formula. Okay? May kagandahan pag gumamit ka ng formula. Mas masisimplify yung calculation mo. Diba? Mas malit yung tignan yung solution mo pag ganito kaysa nito. Medyo komplikado. Doon kailangan mo talagang gumamit ng ganito, lalong-lalo na pag mga layered na nung
liquid, no, in a container. So kailangan mong gumamit ng pressure diagram. Pero pag sa mga ganitong problem, mas maganda talaga pag formula ka na lang. No? At least pinakita ko na pwede siyang i-apply yung static approach saka yung formula base na formula. Okay ba guys? So I hope may natutunan kayo. So see you in the next video. Thank you.